Macario Sakay, ang huling supremo ng katipunan, Real Horror History. Sindak sa Dilim PH. Mga alaala ng digmaan, mga sigaw ng mga namatay, at mga kaluluwang hindi raw matahimik hanggang ngayon. Mga kabsat, bago tayo magsimula, huwag ninyong kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell at piliin ang All L para lagi kayong updated sa ating mga kwentong kababalaghan, kasaysayan at tunay na horror stories. Dito lamang yan sa Sindak sa Dilim PH. Naging miyembro si Macario Sakay ng Katipunan at isa sa mga matapang na lumaban sa mga Kastila sa kabundukan ng Rizal at Laguna. Ngunit matapos bumagsak ang unang revolusyon at mahuli ang maraming lider, hindi sumuko si Sakay. Habang ang iba ay nagbalik sa normal na buhay, si Sakay ay nagpatuloy sa pakikipaglaban. Ngunit ngayon laban naman sa mga Amerikano na pumalit sa mga Kastila matapos ang digmaan. Sa mga kabundukan ng Rizal at Laguna, doon itinayo ni Sakay ang tinatawag nilang Republika ng Katagalugan. Para sa kanya, hindi pa tapos ang laban para sa tunay na kalayaan ng Pilipinas. At dito nagsimulang kumalat ang mga kwento tungkol sa kanya. May mga sundalong Amerikano raw na nagsasabing tila hindi siya tinatablan ng bala kapag napapalibutan na raw ang grupo niya sa kabundukan. Bigla raw silang nawawala sa gitna ng makapal na fog. May ilan pang naniniwala na may dala raw siyang agimat at gumagamit ng orasyon bago sumabak sa laban. Tuwing gabi raw sa kabundukan, may naririnig na mga dasal at kakaibang bulong mula sa kampo nila. At kapag sumugod na raw si Sakay at ang kanyang mga tauhan, para raw silang mga aninong lumilitaw at nawawala sa dilim ng kagubatan. Dahil dito, tinawag siya ng mga Amerikano bilang tulisan o bandido. Pero para sa maraming Pilipino, isa siyang tunay na bayani. Habang tumatagal ang digmaan, lalong naging mailap si Sakay sa mga Amerikano. Maraming operasyon ang isinagawa upang hulihin siya pero palaging nabibigo. May mga kwento pa nga noon na kapag malapit na raw siyang tamaan ng bala, tila may kung anong puwersang naglilihis dito. At dito nagsimulang matakot ang ilang sundalong Amerikano sa pangalan niya. Ngunit sa kabila ng kanyang katapangan, isang malaking pagtataksil ang magpapabagsak sa kanya. Noong 1906, inalok si Sakay ng amnestia at pinangakuan ng mapayapang usapan kung siya ay susuko dahil nais niyang matapos ang pagdurusa ng kanyang mga tauhan at ng mga Pilipino. Pumayag siyang bumaba ng bundok. Ngunit lahat pala ng iyon ay isang bitag. Habang nasa isang salo-salo sa Manila, bigla siyang inaresto ng mga Amerikano kasama ang kanyang mga tauhan. At noong Setyembre 13, 1907, binitay si Macario Sakay. Bago siya mamatay, sinabi niya raw ang mga salitang, "Death comes to all of us sooner or later." Ngunit ayon sa mga alamat, hindi raw doon nagtapos ang kwento niya. Sa ilang kabundukan ng Rizal at Laguna, may mga matatandang nagsasabing minsan daw sa gabi ay may nakikitang grupo ng armadong kalalakihan na tila nagmamartsa sa gitna ng fog. At sa unahan raw nila, isang lalaking nakasombrero at may hawak na bolo. Kapag nilapitan daw ito, bigla na lamang nawawala sa dilim. May ilan ding hikers at sundalo noon na nagsasabing may naririnig silang yabag ng kabayo at mga sigaw ng mabuhay ang kalayaan sa gitna ng gabi kahit wala namang tao sa paligid. At hanggang ngayon, may ilan pa ring naniniwala na ang espiritu raw ni Macario Sakay ay patuloy na nagbabantay sa kabundukan ng Pilipinas. Lalo na sa mga liblib na bahagi ng Rizal, Laguna, at maging sa ilang kabundukan ng Quezon kung saan dating nagtatago at lumalaban ang kanyang grupo laban sa mga Amerikano. Ayon sa mga matatandang kwento ng mga taga-bundok, kapag makapal daw ang fog at tahimik ang gabi, may mga pagkakataong may naririnig silang mahinang yabag ng mga taong nagmamartsa sa gitna ng kagubatan. Kasabay nito ang tunog ng mga lumang baril
kalansing ng bolo at mahinang bulungan ng mga lalaking tila naghahanda sa pakikidigma. Ngunit kapag sinundan daw nila ang tunog, wala naman silang makitang tao. May ilang mga ngahoy at hikers din noon na nagsasabing nakakita raw sila ng isang lalaking nakaitim na sombrero at may hawak na mahabang bolo habang nakatayo sa tuktok ng bundok tuwing madaling araw. Hindi raw gumagalaw ang lalaki. Tahimik lamang itong nakatingin sa malayo na tila may binabantayan. At kapag lumalapit na raw sila, bigla itong nawawala kasabay ng pagdating ng makapal na fog. May isang matandang kwento pa nga mula sa mga taga-probinsya. Noong dekada 70 raw, may grupo ng sundalong nagroronda sa kabundukan sa gabi nang makarinig sila ng mga sigaw ng "Mabuhay ang kalayaan! Huwag kayong susuko!" Sa takot nila ay pinuntahan nila ang direksyon ng boses. Ngunit ang nadatnan lamang nila ay isang lumang kampo na matagal nang abandonado. At sa gitna raw ng damuhan, may nakita silang lumang sombrero at kalawangin na bolo. May ilan ding naniniwala na hindi raw matahimik ang espiritu ni Sakay dahil hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, pakiramdam niya ay ipinagkanulo siya. Para sa kanya, hindi siya tulisan. Isa siyang sundalong lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas. At marahil daw, hanggang ngayon ay patuloy pa rin niyang binabantayan ang mga kabundukan na minsan niyang tinawag na tahanan. At sa tuwing sasapit ang malamig at mahamog na gabi, may ilan pa ring natatakot dumaan sa mga dating pinagtataguan ng kanyang grupo dahil baka raw sa gitna ng dilim may makita silang isang armadong lalaking nakasombrero na tahimik lamang na nagmamasid mula sa pagitan ng mga puno. Mga kabsat. Ano sa tingin ninyo? Hanggang ngayon kaya gumagala pa rin ang espiritu ni Macario Sakay sa mga kabundukan? Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at pindutin ang notification bell at piliin ang all muli. Ito ang inyong kabsat. At dito lamang yan sa Sindak sa Dilim PH.